Noong magising ako ay mag-aalas 4 na ng hapon, kaya agad na akong bumangon. Nagluto ako ng pancake para iyon ang madala ko kay Samantha para sa kanyang merienda. Nagdala na rin ako ng isang basong gatas na maligamgam. Sabi niya, akala ko hindi ka nababalik rito. Hulaan ko, may hiling na naman sa'yo si Lorraine bago umalis. Sabi ko naman, oo, tapos umidlip muna ako saglit sa kwarto ko. Sobrang antok pa talaga ako kanina eh. Tumango lang siya tapos iniwan ko na dahil kailangan ko na magluto ng pagkain para sa hapunan. Noong sumapit ang hapunan ay inuna ko munang pinagdalhan ng hapunan si Samantha para maaga siyang makapagpahinga. Nasa 38.9 pa rin kasi ang temperatura niya. Kaya ibig sabihin, may lagnat pa rin talaga siya. Pagkababa ko ay tsaka kami kumain ni Ate Erica. Sabi niya sa akin, Nestor, kamusta si Samantha? Sabi ko naman, ayun, may lagnat pa rin siya. Bumaba naman konti kumpara kaninang umaga. Pero kailangan ko pa rin siyang i-monitor sa buong magdamag. Nestor, parang lalagnatin rin yata ako eh. Masama yung pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ilutin kahit head massage lang? At kaunti sa likod? Oo, walang problema. Puntahan kita sa kwarto mo after kong maglinis ng kusina. Salamat ha. Sagot niya naman na may matamis ng itim. Noong makatapos maghapunan, ay agad na siyang naligom. Tsaka muling umakyat sa kanyang kwarto. Ako naman ay chill lang sa paglilinis ng kusina. Nang magring ang telepono, akala ko ay si Tito Robbie ulit. Pero hindi, si Tita Divina na iyon. Hello Nestor, kamusta kayo dyan? Ayos naman po tita. Bakit hindi sinasagot ni Samantha ang cellphone niya? May lagnat po siya tita. Ha? Anong temperature niya? Kaninang umaga po ay 39.8. Pero ngayong hapon po bago siya maghapunan ay 38.9 na lang po. Pero mainit pa rin po talaga siya at masama pa rin ang pakiramdam. Tuloy-tuloy naman po ang pagpapainom ko sa kanya ng gamot. Ganito Nestor, makinig ka. Doon ka na muna matulog sa kwarto ni Samantha para siguradong mababantayan mo siya na mabuti. At kung sakaling pumatong sa 40 degree ang lagnat niya, ay tawagan mo na ako. O uuwi ako dyan at dadalhin niyo na siya sa ospital. Opo tita, sa katunayan nga po, mula kaninang umaga ay naroon na ang isang foam sa loob ng kwarto niya at doon ako natutulog. Tumawag kasi kanina si Tito Robbie po at matapos kong sabihin sa kanyang sitwasyon ni Samantha ay sabi niya nga daw po ay doon ako matulog sa kwarto ni Sam para mabantayan po siya ng mabuti. Tama yan Nestor. Maraming salamat Nestor ha. Napakabuti mo talagang kasama sa bahay. Kahit hindi mo na trabaho yan, ikaw pa rin ang nag-aasikaso. Si Erica ba, ano bang pinagkakabalahan? Bakit hindi rin sinasagot ang tawag ko? Sobrang busy po niya tita sa kanyang individual thesis. Halos maghapon na nga po siya gumagawa ng thesis dito sa sala kahapon. Kaya nagmukhang basura na talaga ang sala sa dami ng kalat niya. Tapos ngayong hapon naman po pagka uwi niya masama rin daw po ang pakiramdam. Maaring sobra lang po yun sa pagod. Kakatapos lang din po namin kumain. Tapos ayun, umakyat na po siya sa kwarto niya. Matutulog na raw po ng maaga. Ganun ba? Sige pala Nestor, ikaw nang bahala dyan ha. Ang gate at mga pintuan, huwag mong kakalimutang i-check kung nakasara na ba ng maayos. Lalo at sa taas ka matutulog. Opo tita. Ayaan mo Nestor, pagka uwi ko dyan, may bonus ka sa akin. Wala po yun tita. Gaya nga po nung sabi ko sa inyo, pamilya ang tingin niyo sa akin, kaya parang pamilya na rin po ang pagmamalasakit ko sa inyo at sa mga anak niyo. Salamat pa rin sa'yo Nestor. O sige na, magpapahinga na rin ako dahil marami pa akong aasikasuhin bukas. Ingat kayo dyan. Wika ni Tita Divina, tapos nagpatay na ng tawag. Ako naman ay nag-check na muna ng gate at nag-lock ng mga pintuan. Tsaka ako naligo at nagtungo sa kwarto ni Ate Erica para hilutin siya. Kumatok ako ng 3 beses tsaka ako pinihit ang seradura.
Nakita ko siya nakahiga na. Sabi niya pa, akala ko hindi man ako maaabutang gising ni Store. Ang tagal mo kasi. Sabi ko naman, tumawag kasi si mama niyo kaya natagalan ako sa pag-akyat. Ah, ganun ba? Sige pala, hilutin mo na ako. Wika niya, kaya naman umupo na ako sa may uluhan niya dahil head massage naman daw. Noong matapos sa ulo ay dumapa naman siya para mahilot ko ang likod. Doon ko nakita na napakaputi rin pala ng katawan ni Ate Erica. T-shirt na white na lang din ang suot niya noon, kaya kapag nasa may bandang gilid ako, humahagod ng hilot ay may bilog na bagay akong nasasagi. Pero hindi naman siya nagagalit o nagrereklamo. Hanggang sa marinig kong humihilik na siya. Kaya naman, tinapos ko na ang paghihilot sa kanya. Kinumutan ko na rin siya noong makapal na kumot, lalo at ang lamig daw ng kwarto niya dahil sa aircon. Tsaka ako lumabas ng kwarto. Pagkarating ko sa kwarto ko ay medyo nakaramdam ako ng pag-iinit. Dahil na rin siguro iyon sa mahalagang bahagi na nakita at nasagi ko kay Ate Erica. Kaya nakaramdam ako ng pagkabilisa. Alam kong hindi talaga ako makakatulog ng mahimbing kung hindi ko iyon gagawa ng solusyon. Kaya naman, inilak ko muna ang pinto. Kinuha ang lotion at tissue, tsaka ginawa ng solusyon ang aking pagkabalisa. Noong makatapos ay nakapikit na lang ako at nakaidlip. Hanggang sa maalala ko si Samantha. Doon nga pala ako matutulog sa kwarto niya para ma-monitor ang kanyang temperatura at mapainom siya ng gamot, kaya kahit sobrang antok na ako ay bumangon ako at nagtungo sa kwarto ni Samantha at doon na ako natulog. Dinala ko na rin iyong maliit na alarm clock at isinet ko sa 12 a.m. dahil yun ang next na inom ng gamot ni Samantha. Pero bago ako humiga ay nag-check muna ako ng temperature niya, 38.4 na lang. Mas mababa kumpara noong bago siya maghapunan. Tsaka na ako nahiga sa foam na nasa sahig at natulog na. Kinabukasan ay maaga ulit akong gumising kahit puyat pa ako. Gumising rin kasi ako ng 12 a.m. para mapainom ng gamot si Samantha. Pinakain ko rin siya pero mushroom soup at toasted loaf bread lang dahil ubos na ang chicken arroz caldo na niluto ko sa kanya. Pagkagising ko nga ng alas 5 ay agad na akong bumaba ng kusina. Nagluto ako ng sopas para malambot pa rin kapag kinain ni Samantha. Pwede na rin iyon ipang ulam sa kanin. Pagsapit nga ng alas 6 ay tapos na ako magluto. Bumaba na rin si Ate Erica. Sabi niya pa, Nestor, anong niluto mo? Sabi ko naman, sopas te, ito na rin ang i-almusal mo. Marami naman to. Okay, sige. Kakain na muna pala ako bago ako maligo. Wika niya at agad nang umupo sa hapagkainan. Naroon na rin naman ang kaldero ng rice cooker na may lamang bagong sinaing. Maging ang isang mangkok ng sinangag na kanin mula sa baho na natira noong gabi. Sabi niya, hindi bagay ang sinangag sa sopas, kaya itong bagong sinaing sa akin. Tapos nagsimula na siyang kumain. Tuloy-tuloy ang higop niya sa sabaw dahil masarap raw. Noong matapos siyang kumain ay sabi niya, Nestor, pakilagyan naman ng kanin at sopas ang mga baunan ko. Magbabaon ako. May gagawin pa rin ako mamaya sa library kaya hindi ako uuwi ng maaga. Si Samantha, kamusta na? Medyo ayos na siya te. 37.5 na lang ang temperature niya. Hindi na rin siya nilalamig. Medyo nanghihina na lang. Sige pala, iwanan ko na lang dito ang baunan mo kapag nalagyan ko na ng laman. Magpapakain pa kasi ako kay Samantha tapos magpapainom na rin ako ng gamot niya. Okay, sige. Grabe no, ang galing mo mag-alaga ng may sakit. Naiinggit na tuloy ako kay Sam.
Palagi kang nakatutok sa kanya eh. Tsaka palaging espesyal ang pagkain niya na niluluto mo. Sabi ko naman, anong espesyal sa arroz caldo at sopas? Ala siya, parang hindi natikman ang arroz caldo niya. Napakasarap kaya. Tapos yung laman ng manok, nakahimay na wala ng buto. Kaya tuloy-tuloy na lang iyon na kakainin. Tapos ito namang sopas, napakasarap rin. Sabi ko naman, ay naku Ate Erika, hindi mo na kailangan magkasakit para ipagluto kita ng mga espesyal na pagkain na gusto mo. Sabihin mo lang sa akin in advance ang maiisip mong pagkain at ipagluluto kita. Mas madali yun kaysa magpuyat ako kakabantay ng temperature at pagpapainom ng gamot. Sa bagay, tama ka. Salamat Nestor ha. Oo, wala yun. Sagot ko pa. Tapos noong malagyan ko na ng pagkain ang mga Tupperware niya, ay umakyat na ako para pakainin si Samantha at painumin na rin ng gamot. Matapos kong mapainom ng gamot si Samantha, ay doon na ako ulit sa baba na natili para makatulog siya ng mahimbing. Pagsapit ng 11:30 a.m. ay muli na akong nagpunta sa kwarto niya, dala ang kaunting kanin at sopas. Gusto niya na raw kasing magkanin dahil masarap i-partner ang sopas sa kanin. Nanatili ako roon hanggang sa makatapos siyang kumain. Tapos pinainom ko na rin siya agad ng gamot. 12 p.m. na rin naman kasi noon, tapos bumaba na ako. Pagkarating ko sa baba ay narinig kong tumunog ang doorbell. Napasabi na lang ako sa isip ko, naku, si Lorena naman yata to. Tapos naglakad na ako papunta sa gate. Pagkabukas ko ay si Natalie iyon. Sabi ko, oh Natalie, ikaw pala. Sabi niya naman, si Samantha kamusta na? Sabi ko naman, may lagnat pa konti pero papagaling na rin naman. Naroon pa rin siya sa kanyang kwarto nagpapahinga. Nestor, balita ko dumalaw raw rito si Lorraine kahapon. Inunahan na naman ako ng bruhang yun. Pwede bang ako rin? Sabi ko naman, anong ibig mong sabihin? Eh di kung anong ginawa niyo ni Lorraine, ay gusto ko rin. Sigurado ka? Oo naman. Kaya nga ako nandito, diba? Sige. Wika ko pa sa mahinang boses. Nakakaawa naman kasi kung tatanggihan ko sila. Lalo at sila ang sumasadya sa bahay para lang mapagbigyan ko ng atensyon. May malaking bayad rin naman kaya ayos lang. Pero sabi ko, dito na tayo sa kwarto ko. Malamig naman ang panahon at malakas ang electric fan. Yeah, sure. Kahit saan pwede ako. Hindi naman ako maarte eh. Kaya dinala ko na siya sa kwarto ko at doon na pinagsilbihan. Noong makatapos ay sabi niya, oh sige, pupuntahan ko na muna si Samantha. Nestor, may pagkain pa kayo? Oo, meron. Sopas at pork steak. Sige, pakain ako after kong makausap si Cousin Samantha. Wika niya at umakyat sa kwarto ni Samantha. Ako naman ay ipinainit na muna ang sopas, pati na ang kanin na nasa rice cooker. Sumunod na rin ako sa taas. Doon ko nakita na may dala pala siyang maliit na teddy bear. Yun raw ang pasalubong niya kay Samantha. Tapos sabi niya, sige pala Cousin, magpahinga ka na muna para gumaling ka na ng tuluyan. Makikikain din muna ako dito sa inyo. Masarap palang ulam nyo. Sopas at pork steak. Oo, sige, kumain ka lang Cousin. Text-text na lang tayo kapag medyo okay na ako. Okay Cousin, bye. Paalam pa ni Natalie tapos bumaba na kami at dinala ko na siya sa hapagkainan. Noong kumakain na siya ay sabi niya, wow, ang sarap naman ng sopas na to, Nestor. Ikaw ang nagluto? Oo, ako. Kaya pala parang ayaw kong pakawalan ni Samantha kapag sinasabi namin na gusto ka namin kunin na boy helper sa bahay dahil mawawalan pala sila ng tagapagluto na masarap na pagkain dito kapag umalis ka na. Wika niya at nagpatuloy sa pagkain.
Noong matapos makakain ay naglapag siya ng 5,000 pesos sa lamesa. Nestor, ito pala ang bayad ko sa pag-istorbo ko sa'yo. Nakukonsensya tuloy ako dahil puyat ka raw sa kababantay sa kanya. Sabi ko naman, Huwag mo na yun isipin, ayos lang naman ako. wika ko tapos tumayo na siya at nagpahatid na sa labas ng gate. Magta-taxi na lang daw siya pag uwi. Noong makaalis na siya ay doon na lang din muna ako tumambay sa sala. Doon na rin ako umidle para makapagpahinga kaunti sa pagod sa ginawa kong pagtatrabaho kay Natalie. Magmula sa araw na iyon ay nagtuloy-tuloy na nga ang paggaling ni Samantha. At noong pagsapit ng Biyernes ng hapon ay dumating naman si Tita Divina. Sabi niya sa akin, Nestor, salamat ha sa pag-aalaga mo sa bunso ko. Noong makausap ko siya parang nakaramdam ako ng hiya dahil mas maalaga ka pa sa kanya kaysa kapag ako ang nag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Talo mo pang isang ina kung mag-alaga Sabi ko naman, Di naman po sa ganun, tita. Ako kasi walang ibang ginagawa kundi ang mag-alaga sa kanya. Samantalang ikaw, marami ka pong obligasyon sa buhay at may trabaho ka rin na madalas kailangan mag-out of town. Kaya understandable naman na mahati talaga ang atensyon mo kapag nag-aalaga ka ng may sakit. anyway, tama ka naman dyan, Nestor. Salamat sa pag-intindi ha. Parang napagaan mo ang loob ko at nabawasan ng pagkagilty ko sa pagkukulang sa atensyon na binibigay ko sa mga anak ko. Mabuti nga at narito ka. Ang kwento rin sa akin ni Erica na dahil raw sa'yo ay araw-araw na siyang may baon sa school. Masasarap raw kasi ang mga iniluluto mong ulam. At tuwing umaga ay may bagong sinaing na kanin kaya pwede talaga siyang magbaon. At dahil dyan, may bonus ako sa'yo. Wika ni Tita Divina at may kinuwang paper bag. Sabi niya, "Oh, sige na, buksan mo na." Tinanggap ko naman iyon at binuksan. Pagkabukas ko noon ay nanlaki ang aking mga mata. Dahil isang Oppo na cellphone iyon na touchscreen. Wow, tita, maraming salamat po. Nako, kulang pa yan sa kabayaran sa pag-aalaga mo sa mga anak ko. Tsaka ito ang sahod mo bilang boy. Tapos ito naman ang sahod ko sa'yo sa iba mong trabaho sa akin. Noong bilangin ko iyon ay 12,000 pesos lahat. Sabi ko naman, Tita, sobra po yata ng 2,000. hindi yan sobra na store dahil bonus ko pa rin yan sa'yo. Kaya mamayang gabi ulit ay puntahan mo ako sa kwarto ko. Kailangan ko ng hilot at bagay na yon. Okay po, tita. Sagot ko pa. Sige na, Nestor, doon ka na muna sa kwarto mo para ma-explore mo ang bago mong cellphone. May SIM card yan at nakasave ang number naming 4, pati telephone number natin dito sa bahay. Ako na bahala sa pagluluto. Yun na munang longganisa na lukban ng ulamin natin, tsaka magpiprito na rin ako ng daing na bangus. Sigurado po kayo, tita? Pwede naman po na ako na po ang gagawa niyan. Hindi na. Minsan ka lang makapagpahinga sa pagluluto, kaya enjoyin mo na yan. Okay po, tita. Salamat po ha. Sagot ko pa at agad na akong pumasok sa kwarto at sinimulan ang pag-e-explore ng cellphone na bigay sa akin ni Tita Divina. Tuwang-tuwa ako dahil sa wakas, nagka-cellphone na rin ako. Kasi kung galing sa sarili kong pera ay hindi ko afford ang ganong unit. Dahil mas mahal iyon sa mga pangkaraniwan na makikita na nakadisplay sa mga tiyangge. Noong sumunod na linggo ay sa head office lang ang duty ni Tita Divina. Kaya araw-araw siyang nakakauwi ng bahay. At halos gabi-gabi rin akong pumupunta sa kwarto niya para hilutin siya at gawin ang aking pangalawang trabaho. Isang gabi noon at araw ng Biyernes. Sabi ni Ate Erica, "Ma, a-attend ako ng kasal ni Beverly, yung best friend ko dati noong high school. Sa Batangas yun gaganapin." Sabi naman ni Tita Divina, "Di umbatan ka, pero isama mo si Nestor ha?" "Ah, bakit po?"
Para may bodyguard ka at kung hindi mo siya isasama, ay huwag ka nang umattend doon. Sumimangot naman si Ate Erika. Ako naman ay hindi na umimik. Kasama sa trabaho ko ang seguridad nila kaya kung anong desisyon ni Tita Divina o Tito Robby ay iyon ang susundin ko. Sabi na lang ni Ate Erika. Sige na nga. Nestor, magche-check tayo ng damitan mo mamaya ha. Hanap ako ng isusuot mo sa kasal. Hindi naman pwedeng naka-t-shirt ka ron. Lahat ron ay naka-formal at may dress code. Oo, sige. Pagsang-ayon ko pa. Pero duda ako kung may mahahanap siyang matinong damit sa damitan ko dahil puro lang t-shirt at iilang polo shirt ang meron ako. Noong matapos nga kaming kumain ay doon lang muna sila sa sala tumambay habang ako ang naghugas ng mga plato at naglinis ng kusina. Pasado 9:00 ay nagsiakyat na sina Tita Divina at Samantha sa kani-kanilang mga silid. Sabi naman ni Ate Erika, tara na Nestor, simulan na natin ang pagkakalakal ng mga damitan mo. Wika niya tapos nagpunta na sa kwarto ko. Lahat ng damit ko ay inilapag niya sa kama. Ano ba yan Nestor? Wala ka palang pang formal na damit? Kahit slacks o polo? Wala te. Hayaan mo na. Dadaan na lang tayo sa mall bukas at ibibili kita ng may susuot mo para maging formal rin ang itsura mo sa event. Sabi ko naman. Pwede naman na iwan mo na lang ako sa parking lot. Sa sasakyan na lang ako maghihintay sa'yo. Naku, wag naman. Kawawa ka naman doon, no? Sige, ibalik mo na lang yung mga damit na inilabas ko. Patulog ka na rin ng maaga para hindi ka puyat bukas. Okay ate. Sagot ko pa at iniligpit na ang mga damit ko na kinalat niya. Kinabukasan nga ay maaga kaming umalis. Ibinili niya ako sa mall ng light blue na long sleeve, black slack pants tapos sapatos. 3:00 pa naman ng hapon ang kasal. Sumapit ang 5:00 ay naroon na kami sa isang malawak na garden ng resort. Doon kasi ang venue ng reception. Nagkaroon ng program para sa bagong kasal at mga abay. Ako naman ay naroon lang sa may likuran pero nasa isang table. Maayos rin naman akong nakakakain dahil pipila ka lang sa food area at ibibigay sa'yo kahit anong ituro mo. Na-enjoy ko rin ang mga pagkain dahil mga pang-sosyal talaga. Ang iba nga ay bago sa aking panlasa. Napansin ko na may isang lalaki ang panay dikit kay Ate Erika. Humahawak siya palagi sa braso at sa bewang. Nakikita ko rin na inaalis ni Erika ang kamay ng lalaki at pasimpleng pinandidilatan. Pero tila baliwala iyon doon sa lalaki na panay ang tungga sa hawak na beer in can. Noong matapos ang program ay tumabi na sa akin si Ate Erika. At dahil doon pa lang siya magsisimulang kumain. Nang bigla ring umupo ang lalaki sa tabi niya. Sabi pa noon, So, Erika, tuloy tayo sa after party celebration sa isang exclusive club na inarkila namin sabi naman ni Ate Erika. Sorry, hindi ako pwede magtagal. Hahanapin na ako ni Mama eh. Naku, wag mo nang alalahanin ng mama mo. Wala na siyang magagawa kapag nasa party ka na. Isa lang ang solusyon dun. Patayin ang cellphone para hindi ka makontak. Tapos pagka-uwi ay tumahimik ka na lang habang sinesermonan. Palabas lang sa kabilang tenga lahat ng sasabihin. So, we're good. Wika ng lalaki sabay yakap sa bewang ni Erika. Itinulak naman siya ni Erika sabay sabing, Stop it, Lester. Kanina ka pa hawak ng hawak sa akin eh. And for your information, hindi totoo ang sinasabi mo na nagpapakipot lang ako. Ayan si Nestor boyfriend ko. Mahiya ka nga. Nagtitimpi lang yan dahil ayaw gumawa ng eksena sa party na to. Really? Boyfriend mo siya? Mukha nga yung driver mo lang. Wika noon tapos tumayo si Erika at tumabi sa akin. Tsaka tinawid ang aming pagitan. Nagulat ako dahil matagal iyon.
Mabuti nga at tapos na akong kumain at kumain na rin ako ng Mentos na candy, kaya mabango na rin ang bibig ko. Tumagal iyon ng halos 2 minuto. Tapos noong kumalas ay sabi ni Erica, "Ano, naniniwala ka na?" Sabi naman noong lalaki, Huwag mo akong pinagloloko, Erika. Alam ko ang pinagkaiba ng acting sa totoo. Palabas mo lang yan. Hindi ka nga nandiri dyan sa driver mo. sabi ni Erica sa akin, "Babe, let's go." Weekend niya na sa akin, sabay hila pa patayo. Lumapit naman sa amin iyong lalaki at hinila si Erica at sinabing, Hindi ka uuwi Sasama ka sa akin sa after party celebration. hinila ko rin si Erica tapos sabi ko, Pare, tama na. Ayokong gumawa ng gulo rito. Konting respeto naman sabi niya naman, Respeto? Tama. Kailangan mo akong irespeto dahil hindi mo ako kilala. wika niya sabay tulak sa akin. Pero nakakatatlong tulak na siya sa akin ay hindi pa rin ako natitinag. Mukha rin naman kasing lampa ang lalaking iyon. Kumpara naman sa akin na ilang buwan na ako nag-workout sa bahay nila Tito Robby. Kaya matigas na rin ang katawan ko noon. Sabi pa noong mayabang na lalaki, Matigas ka Ito ang sayo. alam kong susuntukin niya ako pero hindi ako umilag. Nagpatama talaga ako para siya ang magmukhang kahiya-hiya sa gulong ginawa niya. Napailing lang kaunti ang mukha ko at dumugo ang labi ko dahil doon niya ako tinamaan. Tapos nagkagulo na ang mga tao. Magkahawa kamay pa rin kami ni Erica. Noong tatalikod na kami para umalis ay muli niya akong hinila at sinuntok. Pero 2 lalaki ang umawak sa kanya kaya hindi na ituloy ang suntok na iyon. Tapos nagsalita yung binatang kamukha ng groom. Lester, how dare you to ruin my brother's wedding celebration Tinunaw na naman ba ng alak ang utak mo? Muwi ka na nga. Bago kita gawing lantang gulay dito mismo. Lalong namula ang mukha noong Lester at nagsalita sa malakas na boses. Yabang mo magsalita, Louie Akala mo kung sino ka. Ito ang sayo. Wika noon sabay suntok doon sa binata na sumaway sa kanya. Na kalaunan ay napag-alaman kong kapatid pala talaga iyon ng groom. Pero iyong suntok noong si Lester ay napunta lang sa hangin. Umilag iyong lalaki sabay baon ng malakas na suntok sa sikmura at follow up sa muka. Kaya bumagsak sa lupa ang lalaking si Lester. Dinagdagan pa iyon ng isang sipa sa tiyan. Doon na sumirit ang suka noong Lester. Mukhang punong-puno ng pagkain ang beer at sikmura ng loko kaya wala na sa ayos. Walang umawat doon sa binatang tinawag na Louie. Pero huminto rin naman iyon ng kusa noong makitang sumusuka na iyong si Lester. Tapos lumapit iyon sa amin. Sabi niya kay Erica, Erica, in behalf of my brother, we are so sorry sa ginawa nitong si Lester. Hayaan mo, nabigyan ko na ng leksyon at siguradong kapag nalaman ni Kuya ang ginawa nito, may second batch pa ng parusa itong tatanggapin. Tsaka pare, ano nga palang name mo? tanong noon sa akin. Sabi ko naman, Nestor pare. Pasensya na rin sa'yo Nestor pero hindi ako naniniwala na tinamaan ka ni Lester dahil hindi mo kayang umilag. Sinadya mong magpatama dahil ayaw mo ng gulo. And I respect you for that. sabi naman ni Erica, sige Louie, uuwi na kami. Pakisabi na lang kina June at Jelay na hindi na kami makakasunod sa after party. Limited lang ang approval ni Mama sa akin Tsaka babiyahe pa kami papauwi ng Manila. Kaya kailangan na naming umuwi para hindi masyadong gabihin. Okay, sige Erica. You both take her sa biyahe Pasensya na ulit sa gulong ginawa ni Lester. Oo pare, wala yun. Sagot ko pa at niyapos ko na si Erica sa bewang habang naglalakad kami papunta sa sasakyan. Ayun my loves, awat muna tayo kaunti pero huwag kayong bibitaw dahil napakaraming surprise sa kwentong ito na hindi akalaing ganun ang mangyayari.
Samahan niyo ako sa karugtong nito Sisiguraduhin kong maisusunod natin sa hindi katagalan. Salamat sa pakikinig, my loves. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindot na dahil marami pa akong kwentong i-upload dito na tsak ay magugustuhan mo. Salamat sa pakikinig, my loves.